Gusto kong tatagal ka, buhay ka. Ayaw kong mamatay ka. Kasi ang anak ko ang papalit sa iyo, pangit tignan. I must strive, I pray hard for you to be alive. Magandang umaga, hapon at tanghali po sa inyong lahat. PBBM may taning na daw umano ang buhay, VP Inday Sara mag-takeover na sa July. Panoorin ang balitang ito. Ano po masasabi po kung meron? Nasaan ho siya ngayon? You, Czech Republic and then Germany. Oh. Buti pa siya. Sana ko. Sabi ko. Sana all. You know, hindi ko naman, I'm not trying to trivialize the purpose or purposes na bakit si Presidente nasa labas palagi. I am willing to concede now na baka nga it is a productive undertaking ginagawa niya. For now. Pero ho, Mr. President, malaking respeto po sa iyo. Magkaibigan tayo. May I address you, Bongbong, if you'd allow me. You travel abroad is one too many. At yet we have to see, wala kami nakikita na produce bunga ng travels abroad bo. Maybe investors come in, we do not know. It's your duty to publish or let us know because we are in the dark. We are not privy to the national affairs. But paningin ko po, wala pa akong nakitang produkto na nakikita ko na talagang may impact sa buhay ng Pilipino. Ngayon nasa Germany ka, may alam ako kung bakit malapit ka sa Germany. Pero dahil may respeto ako sa iyo as President, hindi ko sabihin kung bakit madalas ka ngayon at noon hindi ka pa Presidente, pupunta ka ng Germany. Hindi ko going suspense yan. Baka gusto mo lang mga German girls o malalaki yan. Brusko ang katawan. I'm willing to just let my mind wonder what is going on when you are there. I may have some suspicions or may have a knowledge of Indino kung bakit nandiyan ka palagi, pero it would be really malicious outright kung bakit talagang hindi naman totoo yung bakit pumupunta ka dyan ngayon. Hindi maganda eh. So I'm willing to concede na yung pupunta mo dyan sa mga lugar na yan, you are there to drum up financial investors to come to the Philippines. That's the only reason. We do not have any war against anybody, talking with anybody.
wala akong rason nakikita except that you are there to talk to businessmen and to present the landscape, the political and financial landscape of the Philippines para sa kanila, that they might maybe somehow be encouraged to invest. Hanggang dyan lang na muna ako, Mr. President. Hindi, walang mali sa yung sinasabi ko may alam ako. Alam naman ng lahat yan eh. Hindi, it's not a secret. Alam ng lahat yan. If you don't mind telling me to you, telling you now, alam ng lahat yan. Ako lang ang nag-verbalize. Kasi ako lang yung may panahon ngayon. At baka yung iba, siguro, for one reason or another, ayaw. So basta, hindi lang ako, lahat halos. But sa pagka ngayon, to answer the question, I'm willing to concede and would like to believe that the President is there for a very specific purpose. And that is only what is good for the nation. Now, ano yung good for the nation is really we need financing to improve our economy and to improve the lives of the people. Kasi pag maganda ang ekonomiya po, may trabaho. Pag may trabaho ang Pilipino, medyo happy lahat. Kung ang ekonomiya stagnant o lumulutang lang, maraming Pilipino na walang trabaho, diyan tayo nakakaroon ng problema. High unemployment, mataas ang walang trabaho. So walang pagkain diyan. So i-connect mo na yan sa, alam mo, ang tao pag walang kain, nagugutom na yung anak, umiiyak na. Hindi ko naman sinasabi lahat, Pilipino. Yung iba, nakaw. Iba magpatay. Yung iba naman, magpakamatay na lang sa gutom hanggang tumigas na. Different colors in life. Kung ano lang yung dimension na gusto mo. Yan ang ano dyan sa, i-connect ko yung sa trips mo sa abroad. I just hope that your trips would produce money, financial investments to come in dito sa ekonomiya natin so that may mga factories, may mga ano, kung anong gawin nila. At kung nandyan na yan, ang mga tao, may maraming trabaho na walang makatrabaho. Ito, may trabaho na kayo ngayon. And reduce the incidence, hindi lang poverty, because poverty hanggang pobre talaga. Reduce the incidence of hunger. Yung makakain lang. Ang problema ng Pilipino, Mr. President, is hindi yung ano, sabihin mo na to rise above the poverty level, no? It's whether I can provide the food for myself and my family today and tomorrow. That's the problem now. Hindi yung do not talk about the levels of poverty. They cannot hope to rise above poverty with this kind of economy. It is your duty to improve the economy. Ako na presidente ako, if I fail, I would say to you now, sa taong bayan, I am so very sorry, I failed. Hindi ako nagmamalaki. I am no better than you. But, siguro, saan ka nagtapos? Ako, local lang ako eh. But, I'm willing to concede na mas bright ka sa akin.
mas marunong ka. But now is the time, hindi sabihin na hindi ako makarunong na sa aking panahon, I've had my failures. Marami akong mistakes, plenty. I must admit that. Marami akong errors of judgment nung presidente ako. Marami yan. I will submit to that. Kaya lang, wala naman ako, wala rin akong magawa, and I cannot bring back the time to correct myself, to rectify the mistakes or whatever shortfalls that I've had. It's no longer possible. So, yung ikaw, parang ako na rin, kasi presidente ako, there is time, and I hope that your travels would really be productive. Kasi naman, napakagastos na yung travel mo. At sa pagka ngayon po, wala, ayaw ko sa iba, wala akong nakitang respect. Wala akong nakitang na pumapasok na opportunities even o pera na para mag-improve ang economy. Sana you will succeed, and I pray to God really in front of the pastor and everybody sa mga Pilipino. Sana ano bang Tagalog sa succeed? Magtagumpay. Magtagumpay ka sana. Not really for my sake. Hindi ako nagdadrama. Hindi ko na kailangan punta. Para na lang sa kababayan kong nanghihirap. Because, as sinabi ko, I've had my failure. I must admit it. Hindi ako lalaki kung hindi ko tanggapin yung pagkukulang ko at yung pagkakamali ko. Maybe walang nangyari sa panahon ko. Sana naman, nandiyan ka na lang rin, presidente rin ako, pwede kong sabihin sa'yo diretsahan, Adre, gawin mo lahat, magawa mo para angat ang balo. Total, matagal ka pa dyan eh. Matagal ka mo. Gusto kong tatagal ka, buhay ka. Ayaw kong mamatay ka. Kasi ang anak ko ang papalit sa iyo, pangit tignan. I must strive, I pray hard for you to be alive and finish your term. Kasi nandyan sa likod mo ang anak ko, na it could be an extreme bad taste. Na magsabi ako na mabuti sana ganun ka, maganong ka. Dapat buhay ka talaga because Delicadeza says that. Anak ko kasi ang nasa likod mo. And I would be the last to and I would even defend you. Magsabihin mo, magkudita-kudita. Tatatay ka muna. Mag-revolusyon na. Bigyan natin siya ng panahon. Ngayon, sa travel mo na yan, baka sunod buwan, punta ka na ng Iceland, dala ka na ng sweater kung ano, dala ka ng ice pagbalik mo. Kasi pag wala pa ng, by next year, pag wala pa kaming nakita na magandang, I would say, success, or at least a margin of improvement sa economy. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tatay Digong? Ano kaya sa tingin nyo mga kababayan? Abangan na lang natin ang susunod na mangyayari, kaya tutok lang kayo dito sa ating channel. Maraming salamat sa panood. Paki-like at subscribe po sa ating bagong channel. Thank you.